Good day mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, simula nung ginupitan nga natin itong mga ibon natin na to na mga pang south, pang-anim na araw na ngayon. And then yung pagkakatusok ko sa mga pakpak nila ng matulis na bagay, siguro mga 3 days na ngayon. Kaya sumubok ako kaninang pagpanik ko dito, sumubok ako ng isa na bunutin. So hindi na siya malutong, kumbaga madali na siyang bunutin mga kalapatids. Kaya ngayong umaga talagang tatanggalin na natin lahat, na sa ganun makapagpahaba na sila. At malapit-lapit na mga training na darating mga kalapatids. So yun nga, yung isang club namin nagsimula na ng training ng south, pero malapit pa lang naman. Kayang-kaya pa nating habulin mga kalapatids, kasi hindi pa naman nga tayo sumasakay sa mga club training. So tosses at saka low fly ang gagawin natin. Bubugbugin natin sa low fly. Pagkatapos ng low fly, toss naman, road training mga kalapatids. So naalala ko lang mga kalapatids, nung mga panahon ni Hooters nun, nung mga panahon na yon, doon ko na nakakilala, 2018, yung mentor ko si Sniper, doon ko siya nakakilala. Then may proseso kaming ginawa sa ibon, nilinis namin, nang sa ganun lumakas sa liparan, wala silang mararamdaman sa kanilang katawan. So pinalakas namin yung ano niya, yung talagang katawan, saka yung loob nilinis namin. So naproseso namin yon, then binugbog ko nga sa low fly. So awa ng Diyos, gawa ng sipag natin at determinasyon na manalo sa karera, napagbigyan tayo. Ayun, sa history nga ni Hooters na yon, nalaman natin yung mga bagay-bagay na maganda sa ibon. Kaya tinuloy-tuloy natin. Ayun, hanggang sa ngayon, pinagamit pa rin natin yung sistema ni Sniper ng USA. And then itong mga ibon natin, hinahanda ko rin yung katawan nila. Kumbaga may hinahalo tayong feeds sa kanilang mga patuka, nang sa ganun magka katawan naman. Dahil south nga yung labanan, gusto ko medyo meron silang konting hipo, kumbaga maganda hipo na magaan. Ayan. Tapos pabibigatin natin, kasi experience ko rin sa south, mabibigat yung mga nilabang ko, mga tumawid na sa dagat, yung tatlo nating ibon. Alam nyo na yun kung sino yun. So ito mga kalapatids, bubunutin na natin. Dahil wala tayong katulong, ang ginagawa ko naman ganito. Hindi naman siya napepwersa, wala naman problema, kaya goods naman. Ayun, ang daling bunutin mga kalapatids. Smooth na smooth. Napakaganda talaga mga kalapatids ng eto okay rin naman, kaso nga may nakabarang parang chok pagka ginupit natin. Ayan, ayun o. Pero mas maganda talaga mga kalapatids, tutusokin natin dito na matulis na bagay na maliit lang. Halimbawa yung karayom. Ayan dito mga kalapatids, sa pinakasugpungan na yan. Ingatan nyo lang, baka matusok nyo yung pinaka laman, magka problema pa. Ayan. Dito mga kalapatids, tusukin nyo. Ayun o, halos 2 days yata, 3 days lang. Ang smooth niyang bunutin. So kanya-kanyang ano yan, diskarte kung paano yung ginagawa. Pero itong ginagawa natin para lang sa mga newbie na katulad ko, na nagsisimula dito sa pagkakarera ng kalapate, nang meron silang idea. Ang hirap kasi ng walang kaalaman pag pinasok itong larangan na to. You know, bunutin na natin lahat, sabay-sabay nang tumubo yan. Yung iba naman kasi, isa na lang yung yung mga pinutulan ko ng pakpak, kaya hindi na ako nahirapan. Mga bata lang talaga yung
tatlo yung ano talaga nila, yung mga ginupit ko. Pero ako bubunutin ko na, mabilis naman tong tutubo. Vitamins ko lang tong mga to, vitamins sa tubig tsaka yung sinusubo. Saka po kompleto na rin yung logo nitong mga bata. Oh, tulad dito, nagbaksak na ito. Bumaksak na yung ginupit natin. Kaya hindi na natin bubunutin. So ito na mga kalapatid. So, ang dami rin pala. Ayun. Dito, isa lang din to. Yun, smooth. Tapos yung mga kompleto ipakpak yun, pinaronda ko. Ang tagal nilang rumonda. Kahit sila lang 5. Ayos. Maganda sana ang ating season ngayon mga kalapatid. So, hindi na siya tumutunog ng ano malakas yung parang malutong. Oh, smooth na smooth. Pag binubunot, parang bumunot ka lang ng ano, ng damo na maliit, parang ganon. Oh. So, yun nga. Iba na mamamahala ng isang club namin. So, sana maging maayos ang karera, tuloy-tuloy. At alam ko is parang ano siya, parang lumalabas combine ng BBC, yung JPRC. So, di ko pa malinawan kung BBC Nueva Ecija. So parang gano'n na dahil yun yung lagi ko nababasa sa mga post ng chairman ng aming club na yon. So ang mangyayari daw yung mga ginagawa ng BBC katulad ng mga rules nila gagawin nila dito nga sa club natin na to. So yung mga napatunayan ng daya dati hindi pwedeng ano, ay aga lang, yung mga nandaya dati hindi pwedeng sumali. Kumbaga talaga napatunayan ng daya, hindi pwede. Talagang yung rules ng BBC talagang i-implement dito sa bagong club.
Vitamins natin to mga kalapatids. Ganun lang ginawa ko din. Tinuro sa akin yun ng aking mentor. Yung marami ay kang binibigay na vitamins, nasusunog ka. Hindi totoo yun. Hindi totoo yan mga kalapatids. Vitamins binibigay ko sa mga ganitong may tumutubo. So paano masusuportahan yung pagtubo kung wala kayo bibigay na kung ano man. Sa ganun mapahabol natin sa low fly. Ibog natin sa low fly. Subok lang na subok mga kalapatids. Kung hindi man binibigay sa atin ngayon, diretso lang. Ako nga maraming nagko-comment sa akin, hindi na rin nasundan yung natin, yung mga pagkapanalo. Pero di nila alam yung mga ibon natin sa ibang lugar tumitira. Kahit sa BBC Bulacan, may bumabalita sa atin na yung ibon natin nagpapakitang gilas doon. Mga line natin na mga kumuha sa akin noon pa. So nung nakaraan may nagbalita sa akin, first number 1 sa daming kalaban hard race smash, nag number 1 yung ibon niya doon sa BBC Bulacan. Number 1 pulling winner, side bet winner. Di ko lang sure kung lap na yon o lap winner siya, di ko alam di ko na natanong. So ang problema ko lang yung problema ng mga baguhan ang manalo. Kasi bago nga sila, ako kahit paano meron naman na tayo napatunayan. So kontento na ako doon mga kalapatids. Saka hindi naman ako nagbabasa ng comment masyado. Dahil andyan yung mga mga dami account na gumagawa ng account. Tapos magko-comment lang sila ng kung ano-ano. Pag binasa mo yun, negative lang yun kaya hindi ako nagbabasa ng comment dito sa YouTube. Magbasa man ako, lumipas tayo isang buwan na gano'n, o 2 buwan o kalahating buwan, ganyan nagbabasa ako. Kaya binibigay ko na lang yung Facebook account ko, nandun lang sila mag-message. Ito, isa na lang to. Smooth, bunutin. Baksak na pala Isa lang yung tinanggal ko dito Sino pa ba ang hindi ko nabubunutan? May makakalimutan tayo. Ayun, to. Tanggal na po. Okay na. Aba, tanggal na makita. Okay na din. So all goods na. Mga kalapatids. All goods na. Tanggalan na natin lahat. Ayan. Nakahingi-hinga na tayo ng konti. Tututubuin na lang natin. So isa pa nga pala mga kalapatids, pagka ganyang nakapagbunot na ako, nakasalukuyang tumutubo ang kanilang mga pakpak, hindi ako nagbibigay ng pamurga o antibiotics. Hindi ako nagbibigay. So katulad kahapon, si Sir Nel de Guzman ng Pangasinan, ayan, nag-message sa akin kahapon. Tinatanong niya na pwede daw bang bigyan yung ibon na naka-pedi ring. So ibig sabihin nabunot na niya na yata. So, ibigyan daw niya ng antibiotics. So, tinanong ko, ano ba sir kako yung gagamutin mo? Basag daw yung droppings. So, pinayo ko.
wag masyado matapang na ano. Yung sulfur kasi hindi masyadong matapang eh. Yung sulfur, alam nyo yun, antibacterial yun eh. Pero once lang kako, bigyan mo lang kakong luya, ilaga mo yung luya, bigay mo sa umaga, 3 days. Yun na lang, kung basag yung droppings, hindi naman malansa. Kasi merong malansang droppings eh. Talagang parang palala na yung sakit nun eh. Kung hindi naman ganun, luyahin mo na lang. Kung hindi naman malansa yung dumi. Kesa antibiotics mo, tapos madideform yung yung pakpak. Maano yun eh, halos parang yung tubo niya napipigilan eh. Parang ganun yung style eh. Kaya hindi ako nagbibigay ng mga pamurga, antibiotics. Vitamins pwede pa. Tapos maganda rin, lagi silang nababasa yung nila. Kumbaga nababasa yung mga ibon. Pagpapabilis ng yan. Patubo ng balahibo at pakpak. Yun, nasa labas pa yung ating pinakawalan na kompleto yung pakpak. Ito yung natanggal natin mga kalapatid. So, marami-rami. Ayan. Flowers for you. Ayan. So, yun mga kalapatids. Yan yung ating ginawa ngayong araw na to. So, maraming salamat sa pag-aabang at suporta.